Si Barat na pinalamutian ng isang pilak at nakasuot ng bagong kasuotan ay naglalakad na punong-puno ng kasiyahan at banal na kaligayahan. Samantala, isang hari na nagngangalang Rahugan ay naglalakbay sa isang marangal na palangkin papunta upang makipagkita kay Lord Kapila-Dev para sa isang talakayan tungkol sa isang banal na kasulatan. Si Rahugan ay wala ng iba kundi ang kaluluwa ng dating usa na minahal ng lubos ni Barat sa kanyang nakaraang buhay. Noong panahong iyon, may pagmamahal na sinabi ni Barat sa usa, "Sisiguraduhin ko ang iyong kagalingan saan ka man pumunta." Habang umabot ang palangkin ni Haring Rahugan sa pangpang ng ilog, isa sa mga taga-bitbit nito ay nagkasakit ng lagnat at naging hindi matatag, kaya naman nayanig ang palangkin. Inutusan ng punong tagapabitbit na agad naghanap ng kapalit. At dahil utos ito ng hari, nagmadali ang lahat na humanap ng bagong tagapagbitbit. Sa mismong sandaling iyon, napansin nila ang isang batang lalaki na lumalapit. Matipuno, malakas na parang baka, nakabagong damit at nakintab ang tilak sa noo. Akala nila perpekto siya, malakas, bata at matibay. Kaya mahusay siyang magiging tagapagbitbit. Hindi nila alam ang tunay niyang pagkakakilanlan at pinilit nila si Barat na gampanan ang tungkulin bilang tagapagbitbit ng palangkin. Hanggang sa oras na iyon, hindi pa kailanman nagturo si Barat o nagsalita ng marami sa iba. Ngayon, tahimik siyang isinama sa mga taga-bitbit na tila nagiging bahagi ng grupo nang walang pagtutol. Gayunpaman, hindi talaga angkop para kay Barat ang gawaing ito. Tahimik niyang pinanatiling nakatutok ang mga mata sa lupa. Maingat na iniiwasan ang anumang buhay na nilalang. Ang ibang mga tagapagbitbit ay sanay at magkakasabay ang galaw. Ngunit si Barat, bagaman napakalakas, ay bigla na lamang humihinto upang iwasan ang kahit pinakamaliliit na langgam na nagdudulot ng pag-uga sa buong palangkin at nakakaabala sa iba. Nainis si Haring Rahugan at nagtanong, "Ano itong kapabayaan?" Sagot ng mga tagapagbitbit, "Patawarin po kami kung kailangan, ngunit wala kaming kasalanan. Ang bagong tagapagbitbit ang may sala. Hindi siya makasabay sa aming galaw." Dahil dito, naniwala ang hari na ang bagong tagapagbitbit ang sanhi ng kaguluhan at nagalit siya. Tinukso si Barat, "Oh, mahina at payat na binata, mukhang pagod ka na ba? Parang hindi ka sinusuportahan ng iyong mga kasama. O baka naman dala mo ang buong palangking mag-isa." Patuloy siyang tahimik, ngunit sa kanyang pananaw, ang katawan at ang palangkin ay pareho lamang. Parehong binubuo ng 5 elemento. Parehong mga pagpapakita ng kamangmangan. Ang taong nagsasalita ng may katigasan ay isa ring nabubuhay sa kamangmangan. Kaya pinili ni Barat na huwag sumagot. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin naging matatag ang paggalaw ng palangkin. Sa isang pagkakataon, napansin ni Barat ang isang hanay ng mga langgam na maayos ang pagkakalakad ng mga ito. Kaya lumihis siya sa gilid upang hindi sila matapakan. Dahil dito, bigla ring hindi makasabay
ang ibang mga tagapagbitbit. Sa pagkakataong ito, nawala na ang pasensya ni Haring Rahugan. "Buhay ka pa ba? Paano mo ako pinapasakitan?" Galit niyang sinabi. Sa sandaling iyon, tumingin si Bharat sa kanya at may banayad ng ngiti na sinabi, "O Hari, nagsisimula na ang iyong pagkayamot. Dati kitang inaalagaan at ngayon ay inaalagaan pa rin kita. 3 buhay na ang lumipas at ngayon ay ganap na ang lunas." Si Haring Rahugan ay labis na ipinagmamalaki ang kanyang kaalaman. Ngunit nang makatagpo niya si Jada Bharat, napagtanto niyang hindi ito karaniwang tao. Isa itong dakilang kaluluwa na may ganap na pagkakaalam sa sarili at karunungan. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Jada Bharat. Sinabi niya, "Kung may pasanin, may tagapasan din. Kung may landas, may naglalakad dito. Payat man o mataba, ang mga katangiang ito ay sa katawan lamang, hindi sa kaluluwa. Ang marunong ay hindi nagsasalita ng gaya ng iyong ginawa. Ang gutom, uhaw, takot, sakit, galit, kahangalan, pagnanasa at pagod ay para sa pagkakakilanlang sa katawan, hindi sa tunay na sarili. Kapag sinabi mong paparusahan kita, iyon ay para lamang sa katawan, hindi sa kaluluwa." Ang ugnayan sa pagitan ng hari at ng nasasakupan ay umiiral lamang para sa makamundong pamumuhay at hindi sa pinakamataas na katotohanan. Sa kaluluwa, wala ng hari o nasasakupan. Kung tunay kang Panginoon at ako'y alipin, sabihin mo sa akin kung anong paglilingkod ang maaari kong ibigay sa iyo. Ngunit ang lahat ng ito ay isang ilusyon lamang ng katawan. Sa pagkarinig nito, ang pagkamakasarili sa loob ni Haring Rahugan ay nagiba. Bumaba siya mula sa palangkin, bumagsak sa harap ni Jada Bharat. Inilagay ang kanyang ulo sa paanan ng santo at may nakatungong mga kamay ay nanalangin. "Dakilang kaluluwa, patawarin mo ako. Hindi ko nakilala ang iyong tunay na pagkatao. Hindi ako natakot sa kulog ni Indra, sa tridente ni Shiva, sa parusa ni Yamaraj o sa sandata ni Agni, ni Araw, ni Buwan o ni Kubera. Ngunit labis akong natatakot sa pag-iinsulto sa mga dakilang pantas." Sundan pa natin ang susunod na mga pangyayari. Haribol.